Alam nyo ba na noong December 20, 1987, isang dalagita na nagngangalang Aludia ang sumakay sa barkong MV Doña Paz. Makalipas lang ang ilang oras, hindi inakala ni Aludia na maikipaglaban siya kay kamatayan upang mabuhay. Nagliyab ang barkong sinasakyan ni Aludia at wala siyang iba nagawa kundi tumalon sa tubig. Pero hanggang dito pala ay susundan siya ng apoy ng kamatayan. Tumingin si Aludia sa kanyang paligid at doon tumambad ang daan-daang bangkay ng mga pasaherong hindi pinalad na makaligtas sa sunog. Unti-unti nang nahihirapang magpalutang si Aludia at mabilis na nakaramdam ng pagod ang kanyang katawan. Buti na lang at nahanap siya ng kanyang ama na kasama niya ring sumakay sa barko. Inalalayan siya nito at sabay silang lumangoy palayo sa naglalagablab na tubig na mistulang impyerno. Isa lang si Aludia sa kakaunting bilang ng mga nakaligtas sa malagim na trahedyang kinasangkutan ng MV Doña Paz. December 20, 1987, 5 araw bago ang Pasko. Dito naganap ang isa sa pinakamalagim na maritime disaster, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito ang kwento ng MV Doña Paz, ang barkong binansagang Asia's Titanic. Isang paglalayag na dapat sana ay magdadala ng mga pasahero pauwi sa Maynila para sa Kapaskuhan. Ngunit nagtapos sa isang impyerno ng apoy sa karagatan ng Tablas Strait. Paano ito nangyari at bakit napakaraming buhay ang nawala? Ang MV Doña Paz, isang passenger ferry na pag-aari ng Sulpicio Lines na naglalayag sa ruta ng Tacloban patungong Maynila. Gawang Japan ang barkong ito na nabuo pa noong taong 1963 at ang aktual na kapasidad nito ay 608 na pasahero lamang. Ngunit matapos bilhin at baguhin ang lisensyadong kapasidad nito ay itinaas na sa 1,518 na pasahero. Pero dahil sa kasagsagan ng Pasko, kung saan alam naman natin dito sa Pilipinas, laganap ang bentahan ng illegal tickets. Kasama pa yung mga sumingit-singit na may kakilala sa loob. Kaya kahit wala na sa manifesto at puno na ang barko, sige lang ng papasok. Sama mo pa yung mga bata na 4 na taong gulang pababa na hindi pinagbayad ng tickets. Kaya lumalabas sa investigasyon, umabot sa 4,386 na katao ang laman ng barko. Gayong ang maximum capacity nito ay 1,518 lamang. Malinaw na malinaw, overloaded ang MV Doña Paz noong December 20, 1987. Ang ikalawang barko na kasangkot ay ang MT Vector, isang oil tanker na gawa noong 1980. Ang oil tanker na ito ay may kargang gasolina at iba pang produktong petrolyo na aabot sa mahigit 1,000 tons na galing sa Bataan at papunta naman sa Masbate. Samantala maraming ulat na nagsasabi na ang MT Vector ay hindi karapat-dapat maglayag o unseaworthy. Wala itong lisensya at ilan sa mga tauhan ay hindi qualified at kulang pa sa training. Meron pa raw kapitan ng Vector na nagpatotoo na siraan timon nito at kailangan ng 2 tao para paikutin ang manibela. Ang mas matindi, parehong barko ay sinasabing walang gumaganang radyo na magagamit para sa emergency. So gabi ng December 20, 1987, bandang 10:30, naglalayag ang MV Doña Paz sa Tablas Strait, malapit sa Dumali Point, Marinduque. Ayon sa mga nakaligtas, kalmado ang panahon at maliwanag ang gabi. Marami sa mga pasahero ay natutulog na, nagpapahinga para pagdating sa Maynila sa susunod na umaga. Subalit bigla na lang nagulantang ang katahimikan ng karagatan. Sa isang iglap, bumangga ang MV Doña Paz sa MT Vector. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, umapoy agad ang karga ng MT Vector. Ang libo-libong bariles ng petrolyo, ang apoy mula sa tanker ay mabilis na kumalat at tumalon papunta sa MV Doña Paz. Sa loob lang ng ilang minuto, ang MV Doña Paz at ang karagatan sa paligid nila ay naging malaking naglalagablab na impyerno. Ayon sa mga nakaligtas, ang pinakamalaking dahilan ng gulo at kapahamakan ay ang mabilis na pagkalat ng apoy at ang biglang pagpatay ng ilaw sa buong barko. Nabalot ng kumpletong dilim ang mga pasilyo at nagpanik ang mga pasahero.
hindi nila mahanap ang mga life jackets. Sabi nga ng iba, nakakandado pa daw ang mga ito. Ang mga miyembro ng crew ay nataranta na din, hindi na rin alam at hindi na nakapagbigay ng tamang direksyon para sa paglikas. Dalawa lang ang naging pagpipilian ng mga pasahero, mamatay sa sunog at usok sa loob ng barko o tumalon sa dagat. Pero hindi rin pala ligtas sa tubig kasi doon napunta yung tumapong langis mula sa tanker. Kumalat halos 1 milya sa paligid ng mga barko yung langis na siya ring nagliyab matapos masunog ang 2 barko. So literal na naging dagat ng apoy talaga. Napilitan silang lumangoy sa gitna na nagliliyab na tubig sa tabi ng mga bangkay na sunog. Sinasabing ang tanging nagamit ng mga nakaligtas bilang salbabida ay ang kanilang mga maleta. Sa loob lamang ng 2 oras tuluyang lumubog ang MV Doña Paz sa lalim na 545 meters sa Tablas Strait. Makalipas ang 4 na oras naman, lumubog din ang MT Vector. Ang balita ng trahedya ay umabot sa mga otoridad sa Pilipinas pagkatapos pa ng 8 oras. Tapos another 8 hours ulit ang lumipas bago nagsimula ang search and rescue operation. Sa kabutihang palad, nasaksihan ng mga opisyalis at kapitan ng isang dumaraang barko, ang MV Don Claudio, ang pagsabog. Makalipas ang 1 oras, nakita nila ang mga nakaligtas. Ito ang pinaka nakagigimbal. Out of 4,386 na katao sa MV Doña Paz, tanging 26 lamang ang nakaligtas. 24 sa kanila, yung pasahero nga ng Doña Paz. Lahat ng crew, pati yung kapitan, patay. 2 naman ang nakaligtas galing sa MT Vector. Ang mga nakaligtas ay dumaan ng matinding paso dahil sa pagtalon sa apoy ng karagatan. Ang opisyal na bilang ng mga namatay ay tinatayang umabot sa 4,385 na katao mula sa 2 barko. Ito ang kinikilala bilang deadliest peacetime maritime disaster in history. Matapos ang trahedya, nagsagawa ng malalimang investigasyon ng Board of Maritime Inquiry. Ang kanilang naging konklusyon ay tumuturo sa serye ng kapabayaan at korupsyon. Nakita sa investigasyon na ang Vector Shipping Corporation, ang may-ari ng MT Vector, ang may pangunahing kasalanan dahil sa pagpapatakbo ng barkong unseaworthy at may expired na lisensya. May mga ulat na nagsasabing walang tao sa bridge ng Doña Paz nung maganap ang banggaan. Tanging isang apprentice lang ang nakabantay. Ang mga opisyal ay nagiinuman at nanonood ng telebisyon, kabilang ang kapitan sa mga ito. Kinasuhan at inobligang magbigay ng danyo sa mga pamilya ng biktima ang Sulpicio Lines na siyang nagmamay-ari sa MV Doña Paz. Ngunit ang pinakamabigat na issue ay ang talamak na overloading, ang pagpapabaya ng mga opisyal ng Coast Guard at ang korupsyon sa pagbebenta ng tiket ay nagpalala sa bilang ng mga namatay. Kung ang barko ay nasa tamang kapasidad lamang, mas marami sana ang nakaligtas at mas mabilis ang naging paglikas. Ang trahedya ng MV Doña Paz ay naging isang matinding aral tungkol sa kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad sa batas sa kaligtasan ng maritime at pagiging tapat ng mga shipping companies. Kahit lumipas na ang ilang dekada, nananatili ang kirot ng trahedya sa puso ng mga Pilipino. Ang MV Doña Paz ay hindi lamang statistics ng mga namatay. Ito ay kwento ng mga magulang na umuwi para sa kanilang anak, ng mga estudyante na nagbabakasyon at mga taong naghahangad ng simpleng pagsasama-sama sa Pasko. Ito ang kwento ng Asia's Titanic.